Hello there guys, welcome back to my channel. This is PJ Katapang, Batangkenyo vlogger ng Milan, Italy. And as you can see, I am going to work today. At before I go there, I wanna answer these questions about my childhood and my hometown. Tara, isa-isa natin sagutin yan. Nung araw, kay tamis ng ating buhay, puno ng saya at ng kulay, di mauulit muli. Ang oras kapag hinayaang lumipas, madarama mo hanggang bukas, di mababawi muli. So guys, I was born in a very humble barangay of Batangas City, which is called Santa Clara. So the barangay Santa Clara is, of today, is very different from the Santa Clara na nakagisnan ko o kung saan ako lumaki. Kasi before, our barangay is like divided into three. May tinatawag na Ibaba, Ilaya, at saka Kabilang Tulay. Pero ngayon, this time wala nang Kabilang Tulay. Dahil kung makikita nyo ngayon ang Santa Clara, Batangas City is andun na talaga yung international port. So sobrang daming andyan yung tinatawag na balanggutan dun sa likod ng bahay namin dun sa Balanggutan ang tawag dun kasi dun kami nagkasaranggola. Bakit nga ba balanggutan? Hindi ko din alam. Comment down below kung alam nyo kung ano yung ibig sabihin ng balanggutan. Kasi ako talaga wala akong idea. Pero nung bata ko kasi tawag nila balanggutan, kaya nakikibalanggutan na lang din ako. And saan pa ba? Yung Kabilang Tulay, syempre unforgettable dahil hindi na kami kinakailangan pang pumunta ng ibang beach para mag-beach dahil doon may beach na. Pero strict yung lola ko, hindi ako pinapaligo doon eh. Syempre hindi ko rin makakalimutan yung paglalaro namin magkakalaro doon sa tinatawag na tubigan or palaisdaan. Kasi nung bata ako, mahilig kaming pumunta doon sa, alam niyo yung mga Adventures of Huckleberry Finn at saka Tom Sawyer. Yun yung mga palabas sa channel to nung araw eh. Kaya ginagawa rin namin, no? Pumupunta kami sa, lakad-lakad kami magkakalaro. Naglalakad kami hanggang sa malayong lugar hanggang sa makarating kami sa kabilang nayon na parang shortcut siya eh, kasi sa likod lang dadaan, hindi dun sa mismong highway sa kalsada. Ang isa pa sa unforgettable place sa lugar namin is, syempre para sa akin, dun ako lumaki, yung looban ng mga nanay sepa. Yun yung talagang iconic na moment of my childhood dahil yung mga kalaro ko, yung mga first friends na tinatawag, na nakagisnan ko, nakamulatan ko, is andun sa looban na yun. So, bakit ba iconic ang nanay sepa, no? Iconic ang nanay sepa kasi napakatapang ng matanda nung bata kami. Hindi ko ito makakalimutan. Parang ang hirap sabihin yan kasi sobrang daming happiest moments. Dapat moments eh. Pero isa sa mga happiest is, sa mga natatandaan ko, is kapag fiesta sa lugar namin dahil sabihin na natin lahat, hindi ko alam, pero sobrang bongga at sobrang saya kapag fiesta ng Santa Clara. From 14 to 16, kasi 16 yung fiesta ng bayan eh. Yung 14 is preparation na ng fiesta sa amin. At saka, Diyos ko, andyan na lahat ng may singing contest, may Miss Teen Barangay, may pa-Miss Gay. Ito naalala ko. Yung tapusan sa bawat purok. Ay nako guys, inabot ko yung talagang para silang competition. Hindi naman talaga siya as in nakikipagkompetensya, pero parang ganun nangyayari. Pabonggahan ng yung buhay pa yung nakuko na tinatawag. Mayroon kasi mga parts na syempre wala na ngayon. Like nakuko, kiss-kiss, yan yung mga Tapos dito naman sa lugar namin sa may Purok 4, may kami doon ng mga kumakanta-kanta, sumasayaw-sayaw. Nakakatuwa.
Para kami mga artista din sa barangay namin nung araw. Kasi ginagaya pa namin yung Ang TV, yun ang mga skits namin, yung mga yung mga ganun. Ay, nakakatuwa naman. Speaking of foods, thank you very much sa may pakain ngayon sa ngayong araw na to. Happy birthday kay Ate Sally. Dahil ni Kuya Bong. Anyway, ayun nga. Sarap ng pansit. Speaking of food sa lugar namin, ang hindi ko makakalimutan is yung, sabagay marami din yun. Kung yung binatog kasi ang tawag sa ibang lugar. Sa amin, bualaw. Bualaw kinakanati. Tsaka yung barbecue ng Atelita. Pumipila din ako dyan para bumili ng barbecue sa mga Atelita. Pumipila din kami sa inihaw na tulingan sa Ilaya. Diba? Pero ang syempre number one, alam nyo kung ano. Ito makakarelate yung mga taga sa amin dito. Ang pinaka number one ay ang halo-halo ng Tatlong Maria. Naku, dahil sa masarap ang halo-halo ng Tatlong Maria, ay talaga namang box office palagi. Meron daw isang bata sa amin na sinasaniban daw ng mahal na poong Santo Niño. And to think na ang mahal na poong Santo Niño is the patron saint of Batangas City and yung sa lugar namin. Kaya pinagkakaguluhan talaga yung batang to. Sabi nagmimilagro daw, sabi nakakakita daw ng kung ano mangyayari sa future. Tapos naalala ko pa, ang kumuha pa dun sa batang to is yung isa sa tsahin ko, ang Inay Ida. Tapos nasa labas ako ng bahay ng mga tsahin ko, hindi ako makapasok sa loob kasi sobrang daming tao sa labas ng bahay nila. Yung batang to, parang ginanito yung may hinawakan siya sa leeg, something like that. Hinawakan siya sa leeg na ganyan. Tapos pag ganon is asukal. And this person daw na ginanon niya has diabetes. Hindi ko lang talaga maalala kung uncle ko ba yun na may diabetes na ginanon niya or ano. Kasi syempre, very vague na dahil bata pa ako nun. The saddest was, I think, is the demolition of 1995. That time, it was really a very sad part of Santa Clara's history. And to me also, I am saying that may lolo and lola sa mother side na demolish sila nung panahong yon. At alam nyo kung paano ang ma-demolish, kung paano sirain ang bahay na ipinundar, kung paano sirain ang kabuhayan na naipundar. It was really devastating. Naalala ko, hindi lang din naman mother side ko. There are also parts or friends and families of ours na ganun din ang sitwasyon at isang very, very chaotic na hindi lang ata weeks yun, months, dahil andun yung takot, andun yung kaba sa gulo na hatid ng demolisyon. Yes, of course, uuwi pa rin ako sa Santa Clara. Actually, bumabalik naman ako doon every now and then. Hindi nga lang talaga masyadong madalas. Pero since andun pa yung lola ko, andun pa yung ninang tak ko, andun pa rin yung mga iba kong kamag-anak. Kaya malapit talaga sa puso namin yung Santa Clara and nandun pa rin yung ancestral house namin. Kaya we'll still go to Santa Clara because we love Santa Clara. So guys, that's it. Sana nabigyan ko kayo ng glimpse or I should say kaliwanagan tungkol sa lugar namin. And actually ginawa ko to because I was inspired. I would like to take this opportunity also to greet and shout out to Miss Claudette Ambida, kay Bukal Claudette Ambida. She inspired me to do this kasi I was browsing Facebook the other day, tapos nakita ko yung post niya. Vlogger na din pala siya. And I checked on her profile, I checked on her channel. Tapos nakita ko yung first ever vlog niya. And she said
everything about how she started at kung saan talaga siya nagsimula. Which is kung saan din talaga ako nagsimula. Yung lugar namin. And nakita ko yung possibility ng ginawa niya, which is naglagay siya ng hashtag sa title. Hashtag Batang Aplaya. Hashtag Batang Aplaya kasi Batang Aplaya ang tawag sa mga ipinanganak sa lugar namin. Kasi nga tabing dagat, so Aplaya. So ikaw kung Batang Aplaya ka and kung hindi ka man content creator or hindi ka man vlogger, bakit hindi natin gamitin itong hashtag na to para kahit papaano magkakilala tayo? Kahit hindi man lang tayo pinalad na maging magkakakilala when we were in the Philippines or kung nandun tayo sa lugar na yon, at least I know deep inside na iisa tayo dahil iisa tayo ng pinagmulan. So that's all. If you liked my video for today, please hit like. Yun naman kung nagustuhan nyo. And lubos-lubosin nyo na rin. Please subscribe kung hindi pa ka nagsusubscribe. And always click the notification bell para updated kayo sa mga bago nating vlogs. See you on my next vlog, guys. Ciao!